Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa ikapitong araw ng ating pagmimisa de Aguinaldo, tayo ay natitipon upang patuloy na sariwain at patuloy na isapuso ang walang sawang pagtingin sa ating ng Diyos ng may katangi-tangi at pagmamahal. Na ang bawat isa ay tinitingnan niya ng kamahal-mahala, ng may halaga at ng may pagtangi sa buhay na ito. Upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan po natin ang ating mga nagawang pagkakasala at humiling ng awa at patawad sa ating Panginoon. Panginoong Hesus, Ikaw ay makapangyarihang Diyos at Prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ay anak ng Diyos at anak ng mahal na Birheng Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ay salitang nagkatawang tao. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin na tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo nga sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayan na nasadlak. Ipagkaloob mong ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao ng may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manunubos naming ito na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Kayo poon ay may kapangyarihan, magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin, maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin, maaari ring ihaba o itaas.
Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanan ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang dusta. Magsitayo ang lahat. Haring batong panulukang saligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banala ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong kapatid. Sumigaw nga po ng salamat sa Diyos ang nakakapitong umaga na ng ating pagmimisa de Aguinaldo. Salamat sa Diyos, palakpakan po natin ang Panginoon. Patuloy po ang ating pong pagpapasalamat at patuloy po ang ating pagtitipon upang ihanda ang ating sarili sa nalalapit ng araw ng Kapaskuhan. 2 araw na lamang po
kapit, pakitingnan-tingnan ang mga katabi, kayang-kaya natin ito. At Hari, nawa po mas maging dahilan ang mga araw na ito. Bakit natin mamahalin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pong sama-samang pagsisimba. Sa araw pong ito ay ibinigay po sa atin ang dalawang babae para tingalain at bigyang inspirasyon tayo sa buhay na ito. Harinawa po na pakinggan po natin na sa unang pagbasa ang katauhan ni Ana. At obviously po sa ating mabuting balita sa katauhan po ng ating mahal na ina na si Maria. Pawang naghahati po sila o parehas silang may karanasan. Si Maria at si Ana ay parehas na nabiyayaan ng isang anak. Si Ana, napakinggan ng Diyos at narito ang kanyang anak na si Samuel. Si Maria, bumisita sa kanyang kaibigan na si Elizabeth, kanyang pinsan na si Elizabeth, dala sa kanyang sinapupunan ang kanyang minamahal na anak na si Jesus. Hindi lang ho iyon. Hindi lang sila pinagpala, kundi parehas po silang nagbigay ng papuri sa Diyos. Inalay ni Ana ang kanyang anak na si Samuel sa templo at nagpuri sila sa Panginoon. Sabi nga sa unang aklat ni Samuel. At sa araw pong ito, narinig po natin na itong papuring awit ng ating mahal na ina. Kinakanta ho natin ito, alam po natin ito, yung ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos ng aking tagapagligtas. Pero mga minamahal na kapatid, sa kabila ng kanilang pagtanggap sa biyaya ng Diyos at sa kanilang buong pusong pag-awit sa harapan ng Panginoon, may isa pong dahilan bakit naging totoo ang mga bagay na ito. Binanggit po ni Maria sa kanyang awit, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. For he has looked with favor on his lowly servant. Ito po ang isang magandang bagay na paalala sa atin na tinignan ng Diyos si Ana at si Maria ng katangi-tangi at kamahal-mahal. Tinignan niya ang dalawang babae ito na nararapat sa biyaya ng isang anak. Nararapat si Ana sa isang biyayang anak na si Samuel. Kaya nga po ang pangalan ni Samuel, ang ibig sabihin ay nakinig ang Diyos. God heard. Nagkaroon sila ng anak sa kabila din ng kanilang kasaysayan at sa kabila ng kanilang mga masasalimuot na karanasan. Si Maria ganun din, habang hinaharap ang maselang pagdadalang taong ito, ang mabati ng kanyang pinsan na bukod kang pinagpala sa babaing lahat, ang dalin si Jesus sa sinapupunan ay siyang pagtingin ng Diyos sa kanila ng katangi-tangi at kamahal-mahal. Ngayon ho ba mga minamahal na kapatid, tanong ko po sa inyo, maniniwala pa rin ho ba tayo pag sinabi ko ho ngayon na ikaw at ako ay tinitignan ng Diyos ng katangi-tangi at kamahal-mahal? Na habang nakaupo kayo dito, habang nagsisimba tayo, habang araw-araw tayong nabubuhay, naniniwala pa rin ba tayo na sa kabila ng lahat, nakatingin ang Diyos sa akin na parang ako ay espesyal na tao, na ako ay kamahal-mahal, ako ang pinakamaganda, ako ang pinakagwapo, ako ang
dakila sa lahat ng tao din na sa mundong ito. Madalas po kasi ang pamantayan lang natin sa ganyang bagay ay ganito. Kapag ako ay buenas lamang, ayan, tinitingnan ng Diyos ako ng katangi-tangi at kamahal-mahal. Kapag natugunan ng Diyos ang aking dasal, no? Biniro kayo ni Monsignor Rolly nung unang umaga o unang gabi ng ating Misa de Aguinaldo, na siguro tinitingnan lang ako ng Diyos ng katangi-tangi at kamahal-mahal kapag matapos ang 9 na araw ay may makita akong nobyo o nobya. Malalaman ko lang na tinitingnan ng Diyos ako ng kaaya-aya at kamahal-mahal kapag nasa akin na yung mga aking pinanalangin, inasam, mga pinangarap, at marahil totoo nga po ang mga bagay na iyon. Pero mga minamahal na kapatid, paalala lang po sa inyo at sa akin na hindi lamang po sa mga ganyang pamantayan tayo tinitignan ng Diyos ng katangi-tangi at kamahal-mahal. Hindi man sinasagot pa ng Diyos ang ating panalangin na katulad ng iba ay maging successful tayo at tayo ngayon ay naghihirap at nagsusumikap. Pagtingin na ho ng Diyos iyan na kayo ay kumakayod, kayo ay nagsisikap, kayo ay nagpupursigi, nagbibigay kayo ng oras, binibigay nyo ang lahat. Marahil panalangin natin sa Diyos, Panginoon, bigyan mo naman ako ng isang matatagan na pananampalataya. At kahit ba nakikita natin ang sarili nating unti-unti pa lamang natututo kung paano magsimba, ano nga ba ang simbahan, ano nga ba ang salita ng Diyos, sino nga ba ang mahal na ina, ano nga ba ang Pasko, yung mga mumunting, mga efforts na iyan, bakit tayo natututo, bakit tayo na huhumaling sa pananampalataya? Pagtingin na yan sa iyo ng Diyos ng katangi-tangi at kamahal-mahal. Yung ito lang po na tayo ay kahit papano safe and sound sa mga kapaligiran ho natin. Na may nakakain tayo 3 beses sa isang araw. O marahil madami pa ho sa atin dito, hindi lang 3 beses kumakain sa isang araw. Pagtingin na ho yan sa atin ng Diyos ng kamahal-mahal at katangi-tangi. Ang may kaibigan kang katabi ngayon, ang may buhay tayo at may hininga tayong hinihinga ngayong araw na ito, hindi na po natin muna kailangan mag-asam ng malalaki pang mga bagay. Pero itong mga maliliit na bagay na ito, patunay na kahit kailanman walang mintis tayong tinitignan ng Diyos ng katangi-tangi at kamahal-mahal. Bakit napaawit si Ana ng papuri sa Diyos at si Maria ng kanyang Magnificat? Dahil patuloy silang tinitingnan ng Diyos ng may paglingap, pagmamahal at pag-asa. Dalhin po natin ito sa pag-uwi, mga minamahal na kapatid, na sa kahit anong siglo at karanasan sa buhay, tinitignan ka ng Diyos na ikaw ang kanyang pinakamamahal, ikaw ang kanyang pinakatangi, at ikaw ang pinakamaganda at gwapo sa buhay na ito. Sa maliit at sa malalaking mga biyaya, tanda ito na kahit kailanman, tinitignan tayo ng Diyos ng katangi-tangi at kamahal-mahal. Kaya pakatandaan po natin na ang katotohanan ito. Magsitayo ang lahat.
Bilang pagsunod sa halimbawa ni Maria, purihin at pasalamatan natin ng Diyos Ama na dahil sa nag-uumapaw na kabutihang loob ay ibinigay sa atin ng kanyang bugtong na anak bilang ating tagapagligtas at manunubos. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, tulad ni Maria, naway makinig sa salita ng Diyos at gawin ang lahat ng paraan upang ipalaganap ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ina, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at bukal ng pag-asa sa mga sandali ng pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pagpaparangal kay Maria ng isang natatanging lugar sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan, naway mapagsidhi nito ang ating pagpapahalaga sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha at api sa pamamagitan ni Maria, naway makaahon sa kanilang kalagayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mapabilang sa kasamahan ng mga banal at makiisa kay Maria na walang hanggang pagpupuri sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimikan, ating pong itaas sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan na kalakip ang mga panalangin iniaalay sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin dahil sa mensahe ng kapayapaang hatid ni Maria sa aming magulong mundo. Pagkalooban mo kami ng tulong na kailangan namin sa araw-araw upang maging tapat kami sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin na kayo mga minamahal kong kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdanan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap. Ngayong inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana upang sa pagdiriwang naming ito, kami ay dalisayin ng pagpapala mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalooban na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon na ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leona na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas sa loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin na tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas nang may gawang karapat-dapat para maiharap sa ikapagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating dasalin ang Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Magsiluhod ang lahat. Tayo pong lahat, Amang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang gumabayad sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinglang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin na kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikipit balikat at kawalang pakialam, hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria Salamina ng Katuwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsod, Ipanalangin ninyo kami. Magsitayo ang lahat. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko ang lahat habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria, upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesus. Salamat sa Diyos.